Tinanggap na lang namin ang katotohanan kahit masakit. Niyakap niya po ako ng mahigpit at sinabi niyang mahal niya ako sa pinakahuling pagkakataon. Sinabi ko din sa kanya na palagi siyang mag-iingat at sana wag niyang kalimutan ang mga memories naming dalawa na magkasama. Tawagin na lang natin siyang Angela at si Angela ay kinuha ng kanyang papa nang malaman nito na may bago ng asawa ang mama niya. Ayaw daw kasi ng tatay niya na matulad siya sa kanyang ina na kung sino-sino na lang ang nagiging asawa. Kaya pinagbigyan nila ang kanyang papa na makuha siya dahil isang taon naman na silang halos hindi nagkikita. At nung makauwi na si Angela sa lugar ng kanyang papa, dito niya na nakilala ang kanyang first love na tawagin na lang nating Janjan. At isang beses ay inutusan siya ng bagong asawa ng papa niya na bumili ng mantika at nadadaanan niya ang bahay nila Janjan sa tuwing bibili siya sa tindahan. At tuwing madadaan siya sa bahay nila Janjan ay nakatambay ito sa kanilang terrace at nagkakataon naman na nagkakatitigan silang dalawa. At in fairness, matangkad si Janjan, pogi at moreno. At sa tuwing nagkakatitigan silang dalawa ay parang may something sa mga mata ni Janjan na parang nangungusap sa kanya. At sa tuwing walang ginagawa sa bahay si Angela ay tumatakas siya para makapag-piso wifi dahil walang internet sa kanilang bahay. Pagkatapos niya makipiso wifi ay umuwi na siya sa bahay nila bago mag 9:30 ng gabi dahil baka maabutan siya ng kanyang papa na wala sa kanilang bahay. At habang naglalakad siya pa uwi ay nadaanan niya si Janjan nang bigla na lang itong magsalita ng tara maglaro tayo ng ML at pumayag naman si Angela. Ang sabi pa sa kanya ni Janjan ay palagi kitang nakikitang dumadaan dito at ang sabi niya naman dahil ito lang ang malapit na daan papunta sa piso wifi. At pagkatapos nila maglaro ng ML, ang sabi sa kanya ni Janjan ay ihahatid na siya sa kanyang bahay at pumayag naman si Angela dahil gusto niya rin naman itong maging kaibigan. Kalipas ang ilang linggo ay sinubukang hanapin ni Angela kung ano ang Facebook account ni Janjan at agad niya naman itong nakita. Inad niya si Janjan at inaccept naman siya at dito na sila madalas makapag-video call. Nagtanungan din silang dalawa kung saan sila nag-aaral. Parehas lang pala sila ng eskwelahan pero hindi lang sila magkabatch. Hanggang sa nagkaayaan silang gumala at inilibre siya ni Janjan sa arcade sa isang mall. Medyo may pagkaklingi si Angela at madalas siyang umaakbay kay Janjan kaya napagkakamalan silang magjowa. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay unti-unti namang nahuhulog ang loob ni Angela kay Janjan at alam niyang may gusto rin sa kanya si Janjan pero hindi nito sinasabi sa kanya. Buwan ng April ay fiesta sa kanilang lugar kaya naisipan na naman nilang gumala sa isang mall at pagkatapos nun ay napagod na sila sa kakalakad. Umupo muna silang dalawa para makapag-usap at dito na umamin sa kanya si Janjan ng kanyang nararamdaman. At ang sabi sa kanya ni Janjan ay Angela, sana hindi mo ko layuan pagkatapos kong sabihin sa'yo na gusto kita, una pa lang tayong nagkatitigan. Hindi naman maintindihan ni Angela kung ano ang kanyang nararamdaman na kinakabahan habang kinikilig. Sinabi niya naman kay Janjan na parehas lang tayo ng nararamdaman, nagyakapan silang dalawa at makalipas ang isang buwan ay sinagot niya na si Janjan. At simula na naging sila ay palagi na siyang hinahatid ni Janjan sa kanilang bahay pero hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Kapag nag-aaway naman sila ay palagi siyang pinadadalhan ni Janjan ng mga chocolates dahil alam nito na sobrang hilig niyang kumain ng mga chocolates. Umabot ng 9 na buwan ang kanilang relasyon at nung malapit na silang mag-isang taon ay meron silang natanggap na hindi magandang balita at pinapunta siya ni Janjan sa isang park. Kaya ang akala ni Angela ay isusurprise siya ni Janjan pero merong ipinakita sa kanya. Ibinigay niya po sa akin ang kopya ng birth certificate ng mama niya dahil ang middle name ng lola niya at ang apelido ko po ay magkaparehas. Dito na po ako parang nablangko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko dahil nakakadismaya. Akala po kasi talaga namin ay kami na para sa isa't isa. Parehas na lang po kaming naiyak nang nalaman namin na kami po ay magpinsan. Tinanong ko po siya kung itutuloy pa ba namin ang relasyon namin at ang sabi niya kahit ituloy naman natin ay maghihiwalay pa rin tayo dahil magpinsan tayo. Kaya tinanggap na lang po namin ang katotohanan kahit masakit at niyakap niya po ako ng mahigpit sabay nag-I love you siya sa akin. Sinabi ko din po sa kanya na mag-iingat siya palagi at hindi ko makakalimutan ang mga memories naming dalawa na magkasama. Hindi pa po ako nakaka-move on hanggang ngayon. Wala pa rin po akong bagong boyfriend dahil natatakot ako na baka hindi ko maranasan ang naranasan ko kay Janjan. Magfo-focus na lang po muna ako sa pag-aaral ko habang nagtatrabaho po ako ngayon bilang isang DJ sa isang nightclub. Kaya sana po isa ang kwento ko sa mapili. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At sa dinami-dami ng mga nabasa kong kwento tungkol sa magpinsan na naging magkarelasyon, hindi ko talaga alam kung ano yung tama pero nagbabasa-basa naman po ako ng mga comments. Hindi lang ako masyadong nakaka-reply kasi palagi akong restricted. Meron ako mga nababasa na sila mismo ay kinasal sa mga malayong pinsan nila. Wag lang yung tipong first or second degree cousin. Ang pagkakaunawa ko sa mga comment nila, yung tipong 5th degree cousin mo na o yung malayong kamag-anak mo na talaga. At marami pong magkaapelido pero hindi naman magkamag-anak. Kaya dapat nagtanong muna kayo sa mga magulang nyo kung talagang related ba kayo. Kasi parang medyo malayo dahil middle initial na ng lola niya yung kaapelido mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo namin bukas. Bye-bye!